So direct, ito na yung bagsakan, no? So ito ang sentro ng bagsakan ng gulay ng lahat ng harvest sa Kapatagan. So Chris, si Chris pala, yung Sir Chris. Partner. Okay. Sige, pasyalan muna natin Si Sir ito. Chris po, Sir Yes. Mike, ang Ang aming partner sa Seedling, So Ayun. he does the marketing part. Siya yung marketing partner namin. so kahapon na discuss natin, Sir, sa Bukid Amara, di ba, yung production nyo ng seedlings. Yes, yes. So, isa sa pinagdadalhan Siya, ni siya Sir yung Chris aming dito. support distributor for the area. Buong Kapatagan, Sir. Not only, and then yung expansion namin sa Bukidnon. Yes po. yan ang natin. And then dito, meron tayong partner na farm supply. Farm supply. So mamaya punta natin yung bagsakan. Opo. Nandito na yata si Robert pa. Ito lang. So, ang farm supply, hindi na lang chemicals, hindi na No. lang, Pati pati seedlings na. And they're very Sama important na lahat. kasi they are, may mga suki sila and they're, able to recommend and promote our seedlings sa kanila, sa mga farmers nila dito. So very young, entrepreneur. So they used to work for, also mga companies. Sir, good morning. Robert, isa. Good to see you again. Chris, Si Direct Buddy, ganun yan, agribusiness. How it works. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ma'am Sel Ocampo ng Inspired Learning Tours. Yes, sir. Meron po tayong tour. Ito po yung pinaraffle natin sa Agribusiness Connect. It is called the Thai Farm and Garden Tour. But this time, we're going to focus on agritourism, high-value crops, and value-adding. And value-adding. Yan. Gagawin po ito sa Nakhon Ratchasima or yung tinatawag nila sa Thailand na Korat. November 26 to 29 na po. Kung nag-iisip pa lang sila na magsimula ng farming, ito po yung pwede nilang tingnan kasi hindi required na may malaking lupa. Tapos maganda yung sinabi mo, Ma'am Sel, na it must be high value para hindi mo kailangan ng malaking lupa. Kaya importante na magkasunod yung agritourism, sir. Yun yung actually gusto namin talaga ma-promote, sir, na papasok ka na rin lang sa farming. Sama mo na to. Okay, Ma'am Sel. Sa dami ng nakita mo na farms doon sa Thailand and sa ibang countries pa, na maganda yung agritourism nila, ano ba ang kulang sa atin? Yun po, exposure siguro. Kaya benchmarking yung isa sa mga objectives natin. Okay, so this is how they do it. And we want you to see. And we learn from them. We have very limited slots na lang po. So, pero open pa po siya. Hanapin nyo lang po ang aming Facebook page, Inspired Learning Tours, and send us a message. So direct si Robert, ang aming trading partner sa seedling dito sa Kapatagan, we started kailan lang, Robert, Parang mga July. And sabi ko, nakiusap kami sa kanya, na tignan kung pwede niyang i-carry yung mga seedlings natin. Kasi total nandito sila sa bagsakan, sa sentro ng Kapatagan Trading Post. So, ayan, naglagay tayo ng Ito po yung mga ng display. Lapitan natin konti, sir. Sige, oo. So dito as a display lang, but basically very thankful kami kay Robert kasi siya na mismo talaga nagpo-promote sa mga farmers niya, at mga grower nila na suki. Mukhang dumadami suki ni Robert, lakas ang Pero may season tayo sa sa seedling. Sa kanila, sir, tinatarget talaga nila yung start ng taniman, siguro May to yung hanggang harvest sa December. Hanggang December. Yung January to January to May,
ano na nila, January to April sa pakunti-kunti, control lang sila. Konti na lang. Kasi dry season na. O hindi naman. Hindi naman sir, yung ano lang nila, yung presyo yung Mababa. Mababa kasi yung January to April Mababa mababa presyo. dyan kasi sa Baguio kasi ang market dito sa mga gulay sir sa isa yung bagsakan sa Luzon tsaka sa Mindanao. Ang bagsakan nila nandun sa Visayas, yung sa Cebu, sa Iloilo, Bacolod. Kasi sa Iloilo sir, ang sabi nila, yung mga nagabiyahe dito malapit lang talaga sa Luzon sila. So pag magsabay ang biyahe, yung taga Mindanao at saka taga Luzon. Kukuha talaga sila doon, pabor sila sa Luzon. Kasi mas mura doon. Pag summer season, Oo. O pag ganun, mga December to May, mga ganyan. Dito sila kukuha kasi walang magandang production sa gulay doon sa sa Pag Luzon. tagulan. Pag ganitong mga buwan. Oo. Yun. Kasi ang Bagyo ata yung ano nila. Yes. Yung lagi So, nababagyo. off-season dito talaga kinukuha. Oh. Mostly. So, ang gulay nyo pala, akala ko hanggang dito lang sa Mindanao. Ang gulay pala Hindi, sir. nakapag-agriculture. Yes. Kami, Sir Chris, dati nagtanim kami para sa market sa Luzon. Yun Luzon talaga. Talaga? Balintawak and Divisoria, ganun din ang bansa. Balintawak sa Divisoria. Layo ng biyahe. Pero ano yun, sea freight yun o air freight? Air freight sa. Mostly, so mahal talaga. Medyo may Pag sobrang kamahalan. mahal doon, Diyan kami viable kahit mag-air freight ka rito. Kaya. Kaya. Pero pag yung presyo dito at saka doon, magkapantay lang. Parehas. Hindi na kami nag-load ng kasi lugi kami doon sa kanila. Kasi per kilo air freight siguro mga 30 pesos, gano'n. Parang gano'n na sir. Sali na doon yung expenses nila. Expenses, Yung yung expenses namin na logistics, dito. no? 30 pesos per kilo. Per kilo, no? So medyo malaki talaga. Malaki talaga sir. Pero pag off-season kasi ang Luzon, siyempre mahal din ang presyo. So kakayanin. Kagaya ngayon, nasa 110 yung landing doon. Sa Per kilo. Anong ano yun? Anong crop? Sili nila, Sultan. At tawag dito natin na isa yung atsal, yung Atsal. type. Yung Parang bell pepper na... patilos, yun, yung waxy pepper ang tawag natin. So yun ang mostly na siniship sa Luzon. Pero ang repolyo natin dito pang Mindanao lang no? Ang Visayas din. Pang Visayas. Paminsan pag nagmahal ng sa Luzon, din kaya air freight din dito. Maglulusan ka rin. Maglulusan din. Kagabi nga parang nagload ata sila ng dito kamatis ata. Ay doon sa sa Luzon. Kasi yung kapitbahay namin diyan, sila si Balong na Rosima. Si Balong. From Luzon papunta dito? Dito papuntang Luzon. May mga Luzon ba na gulay na dumadating pa dito? Wala pa minsan lang sir Minsan lang. Pag dito na sobrang mahal yung presyo dito. Yun naman, darating naman yung galing doon. Pero hindi na konti-konti lang. Konti lang. I see. So ito sir, order din sa ito? Or Order na to sir. order na lahat to? Hindi ako nag-order to sa kanila sir pag walang Para walang booking. kukuha. So crucial yung coordination namin. Yes sir. Sa ganitong klase ng negosyo. Pre-booking talaga kailangan talaga ma-secure muna yung booking bago tayo magtanim. Otherwise, losing proposition for both parties. Yeah. So although this is ilang months pa lang naman kami ni Robert dito sa Pero it seems maganda yung reception ba? Kamusta yung feedback ng farmer naman? Okay naman? yung mga may pira talaga, sila yung mga May gusto. Kagaya ni Tatay Mundoy, hinatiran lang ng 100,000 na na seedlings na cabbage. Nag-order siya. Nag-order siya ng 100,000. So, ganun kasi siyempre malaki yan. Hindi naman talagang malaki. Pero kasi malaki ang population per hectare ng repolyo, kaya marami din. Pero ang advantage is talagang kung kailangan nila, nandyan agad. Hindi na sila kailangan mag-seedling. Pero minsan nga magtanong, meron ka ba dito na kasi meron ka bang seedlings ito ngayon? Kasi yung tanim ko na nasira. Yung may nila, Abulin niya. Oo. So
kaya minsan pwede tayo magpa-buffer sa production. Anyway, this is quite new for us and quite new for the industry dito sa Mindanao. Dito. Talagang pinapakiramdaman pa namin together with, of course, Robert and Chris, kung anong magiging takbo ng negosyo. So far, we're happy with yung reception ni Robert. We're very thankful for him as our partner dito sa Kapatagan. So we play it by ear lang muna kung may mga inquire ganon. Pero nagpo-push naman din tayo yung mga kakilala sa negosyo. Ayan ito, yung mga namili ng mga chemical at saka fertilizer, nakita na, ay, meron ka pala dito Ayan, bumibili yun. Yung isa nga, nag-booking siya ng 15 tray na talong kasi may taniman din siya. Ayun, So binabackload nila pag dito. Yung mga nakikita. Kaya importante rin yung location sa sa partner. Kagandahan nung kay Robert, nandito lang sa sentro ng training. Kasi pag bagsak, bili sila ng pataba, sama na rin ang seedlings minsan. So yun ang kagandahan. Ikaw ba pinakamalaking agricultural supply? Hindi sir. Lumalaki. Imagine Lumalaki. 2022 lang siya, direct nag-start. Very aggressive. Last time napunta ko, parang iisa pa lang. Ngayon, may pangalawa na yata. Sa iyo rin to, sir. Pangatlo na. Palaki ng palaki yung stocks mo. Few months ago lang yun, direct. Kita mo yan. Bilis ng progress. Kailan po nila pipick upin to, nung farmer? Sabi na ngayon daw. Ngayon. Pag minsan kasi yung nila, yung papunta sa area na nito. Kasi yung area nila sa lalakarin pa. Malayo pa. Malayo talaga. Kailangan nila, city na yung tauhan nila. Para magbitbit. So ang Kapatagan kasi, ito, mga pepper, tomato, eggplant, Cabbage. Carrots. carrots, yes. Marami din carrots. Patatas meron din konti, no? O marami din yung patatas. Marami din dito doon sa taas. Sa taas. Oo. Makikita May kayo. mga cauliflower ba? Wala na masyado. Wala masyado. Tsaka Chinese cabbage. Minsan, Dati parang may Chinese cabbage. Chinese. Meron pa rin Chinese, Oo. At silipin lang namin yung trading post, Sige, sir. Pero kung ano lang, sa'yo. Oo. Para maobserba natin yung Oo, yan. So tuloy-tuloy lang kami and hopefully marami pang makakita. Kagandahan kasi may display. Pag may display, pag nakikita, I think malaking tulong. Pero lahat ng customers mo, alam na nila na may seedlings ka? Hindi pa? Halos lahat na sir kasi Halos lahat matagal na. na to. Nakikita. Mabilis lang dito natin. Mabilis ang balita. Mabilis yung balita, no? Mabilis ang balita. Parang chismis. No? Maganda kasi dito sa farmer sir, pag anong mga bago, i-adapt. Oo. Agad. So bukas ang isip nila sa mga bago. Hindi kagaya sa ibang area na kahit gaano mo i-push, ayaw talaga. Ayaw talaga. Yun. So yun. May value May value naman nakikita. Malaking factor yung ma-realize na like advantage nung Oo. seedlings, tipid sa time, Yes, oo. masigurado. Oo. Tubo na, parang gano'n. Hindi masyado mamatay, hindi malanta. Sir, yung mga kapanood ng vlog na taga Kapatagan or taga Mindanao, kahit sa Bukidnon, Cagayan, yan. Pwede nang umorder ng seedlings Opo. sa Bukid Amara Yes. at dito rin sa kay Sir Robert. Ang pangalan ng store ni Sir Robert ay Ayan, Lea ito, Agricultural Products. Lea Agricultural Products. Yan, Dito yan sa sentro, dito sa Bagsakan, dito sa Kapatagan. Yan. Kapatagan ay nasa Digos, Digos. City. Davao del Davao del Sur. Davao del Sur. Tingnan natin yung mga bagsakan, direct Makita lang natin. Yan. Ang bagsakan is normally anong oras? Ang mga gulay dating? O dire-diretso na? Diretso sir hanggang sir, hanggang 3 Isa na ngayon, 3 p.m. Hanggang 3 p.m. mga 8 to 3 p.m. 8 to 3 p.m. Tuloy-tuloy yan. Tuloy yan. Tapos Ay, sandalan yung niya. iba naman mga 6 a.m. pero minsan maliit pa lang pero pang malakas na ng dala nila dito sa mga stock nila 8 to hanggang 12 noon. Yung mga ganun kasi magbibiyahe yung mga buyer dito hanggang 12 noon mag-compete sila kung sinong mauuna sa area, sa Davao? sa Davao. Bangkirohan ba ang bagsak? Bangkiruhan. Bangkirohan talaga.
may ano naman, yung mga paminsan dito, yung kagaya kahapon, yung mga nagabihan na sila sa dito kasi yung biyahe nila papuntang Bicol. Wow. Yung harvest namin kahapon na kamatis. Pumunta gabihan Bicol? kami. Oo. Na-harvest kami ng 200 plus na crates na kamatis. Papunta yung Bicol. Layo, land travel. Land travel Galing. Oo. Kasi parang konti lang yung kamatis sa sa Luzon ngayon. Dahil sa bagyo dahil sa Parang dahil sa bagyo, tag-ulan. Kasi yung Bicol naman malapit na sa Leyte. Oo. Leyte doon sa Oo, malapit na. doon sa malapit lang. O Luzon na siya, pero layo pa rin ang biyahe. 12 hours pa rin. Oo. Pero mas nakatipid sila doon kaysa rito kasi Kaysa rito. naman. malayo tapos magsakay pa sila ng barge. Ng barge. Oo. Dalawa pa. Dalawang Parang ata. piran. Dalawang ferry pa. Malaki na yung gastos sa tracking nila pag nakapangalawa na. Samantalang doon sa Luzon lang parang wala nang land travel lang. Land travel lang. Oo. Pero malayo rin kasi, sir, ang pinanggalingan naman ng tomato, Nueva Vizcaya, Pangasinan. Yes. Dadalhin pa sa Manila. Oo. Layo rin eh. Pero nakatipid sila sa sa gas kaysa sa magbayad sila ng sa mga barge. Kasi mahal sa barge kaysa sa gas lang. Correct. Totoo naman. Yung nila explanation sa mga taga doon. Kagaya nung nila, biyahe nila sa dito, biyahe pang Iloilo. Pag dito pagaling yung mga gulay nila papuntang Iloilo tapos masabayan doon sa Luzon kasi parang pangalawa lang sila doon. Pero hindi gaano kalayo yung biyahe nila sa barko. Yeah. Oo. Yun nga lang, talaga pag binagyo yung Luzon, wala talaga makuha. Wala talaga. At least dito pala kumukuha. Happy yung taga Mindanao. Ang binagyo. Yun yung Masaya naman tayo. Happy mga taga Mindanao. Dito ang kuha. So pag may balitang bagyo na sa Luzon, nakangiti na kayo. sila. Kawawa naman din yung taga Luzon pero parang sanay na eh. Sanay na. So talagang importante yung harvest kung gaano ka hinog dapat hindi masyadong hindi pa hinog Silay. green pa lang. Silay. Yung Silay. iba, Silay sa amin yung kahapon sa green talaga. Green talaga. Okay, biyahe pa ba? Biyahe pa nila. So yun ang mga crucial points pagbabiyahe. Mahal ngayon ang kamatis. Mahal na. 500 Per crate? per crates. Isang crate 10 kilo? 25. 25? Pero sa Luzon na mahal na kasi nag-load na sila ng pa air freight na nila. Pag nag-air freight na, ibig sabihin. Pag nag-air freight na sobrang mahal na sa Luzon. Kasi mahal yung Per kilo no? sa airplane. Per kilo, mga ganun nga, kasama yung logistics, mga 30 pesos kung isang crate yun sa 25 kilo, di ba? Malaki laki ng crate cost. Okay, Robert, maraming salamat. Sir. Okay, sir. Sir Robert, thank you. Sige, sir. Yun yata ang asawa niya, si Lea. Siya sila yan. Sir Mike, punta ka. Picture lang po tayo. Ma'am, good morning. Kumusta kayo? Si Direct Buddy. Hello po. Si Direct Buddy Gansenya. Sir, agribusiness. Ang daming eggplant, sir. Oo nga Pero ito, Chris, dito na galing, no? Eggplant dito. Tanim dito sa Dito Thailand. talaga ang tanim. Dito talaga ang taniman. Ito, Chinese cabbage, Chinese cabbage. Chinese cabbage. Ano kayang variety dito, Chris? Green cool. Green cool pa rin. Kita mo, yan ang kinakarga nila sa habal-habal. Ilang kilo yung isang ganyan? Nasa 80. 80 kilos. Tapos mga 5 sako sa isang habal-habal, di ba? 400 kilos, isang motor. Grabe ka, Ayun yung pagbababa ng sa habal-habal. Ayan, yung mga nagbababa sa habal-habal. Gano'ng karami. Repolyo. Galing habal-habal. Aga. Kaway-kaway. Dami. Baka may mga parating pa. Oops. Grabe, no? Mga 5 sako sa isang habal-habal. Kung heavy duty naman yung mga motor na nila.
Ito, may parating. May parating, oo. Ay, kakarga nila, sir. Kakarga diretso na. Hindi na isosort dito, Chris. Hindi na nila. Hindi na, dito na sa... Okay. Bali So, na ka, imagine mo, ano galing na sa lang, mga record, farm to record mga na lang sa notebook. Ah, Pagdating. ito, puno na. Kamatis. Ganda na kamatis. Mga iba yung variety na ginagamitan nila dito. Ito, ready na pa baba. Oh, baba na yun. Sino-check na nila sa deliver. Punta ang Magdiruan. Mabangkirohan. So ito mga habal-habal, magpipick up uli yan, babalik ulit. Oh, babalik. Ano? So balik sila sa bukid, pick up ulit, tapos baba ulit. So yan ang kabayo na nila ngayon, no? Habal-habal talaga. Habal-habal na. Oo. Mabilis eh. Ano na, ang magsusort doon na sa bangkerahan. Sa bangkerohan. Bangkerohan. Oh, doon na talaga ano doon, yung kumbaga bilihan na ng ano. So talagang bulk dito, wholesale talaga. Doon na ang rig distribution sa bangkerohan. So kaya kailangan direct shipping ability, very crucial. Kita mo naman sa packaging, sa rack ng terrain, talagang mabubugbog ang kung hindi matibay sa shipping. Yun ang crucial point. Pati talong, okay lang yung talong. Yung Makikisayan. sa ano kasi, sa Benguet, Oo. mas kahit pa paano mas protected yung dahon. cabbage kasi yung truck doon nila sinasalansan eh. Correct. Nakasalansan ng maayos eh. Tsaka trim na, tanggal ang mga dumi, ang mga putik. Ito, ang laki ng chances na mabububog sa pag-transport eh. So, at the end of the day, let's say, kung meron kang 1.5 kilo, pagdating dito, syempre, pagdating sa bangkerohan, mga trimming ka, baka mga 1.2 na lang. So, ang post-harvest losses up to about 30 to 40% minsan eh. Primarily because of the handling, saka post-harvest. Gaganda na. Labanos. Oo. Gaganda. Mga haba, no? Baka mga hybrid na mga hybrid na siguro to, no? Mahaba eh. Hybrid na. Everest na malakas dito. Oo. Everest. Kaninong buto to? Everest is Rango. Taki. 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 From hindi Japan. May mga ang bawat seed company, may kanya-kanya sila. May kanya-kanyang ano sila. Variety. So, ayan. Yan. Yun, no? Ilang Ganda ng kilo yan? kamatis. Oh. Para 20. Lalaki. 2, 4, 6. 8 boxes na 25 to 100 kilos. Yan ang delivery nila. So 50. Oo. 100, 50 sa sa gitna. 25 kilo isang box eh. Hirap i-balance. Kailangan talaga matibay ang motor mo. No? Motor at Saka yung kagulong. molye, yung gulong. Ayan, binibili niya. So itong mga nagdadala dito, may mga suki na silang mga biyahero. Mayroon. Meron na, no? Kanya-kanya. Kumbaga ano, naka-booking na. Naka-booking na siguro. Kasi may mga listahan na silang dala eh. Pero itong mga habal-habal, sino ang nagpapasweldo sa kanila? Yung platform. Yung farmer. Yeah, yung farmer. So services siya, delivery services siya. Okay, sir. Okay. Per ano yan? Per load siguro? Per Per kargas? box. Per box ang ang charges nila. Tapos normally yung mga farm yan, gano'ng kalalayo mula dito? Yung mga naghahabal-habal. Siguro mga 30 to 45 minutes. Oh, layo din ha? Bundok man. Bundok talaga, no? Pag motor, galing talaga yung bundok. Pero yung mga makabel pickup, ano lang yun? Nasa, Dito, malapit-lapit lang. Pag motor, bundok talaga. Layo din ang nila, takbo nila. Layo, sir. 30 to 45 minutes. Yung paano niya babalansehin pagbaba niya. Pagbababa, ano?
Wakamini pa rin ngayon, no? Yun pa rin. Kahit mag-introduce ka ng ibang variety, yun pa rin ang hinahanap. Sa Luzon kasi, itong variety na to, hindi binibili. Talaga, sir? Kasi dito, ang gusto nila, ito. Kita mo flat, direct, Opo. lapad. Sa Luzon, gusto natin Gusto lang round. bilog. Yun ang market preference, sinasabi namin lagi. Hindi porke repolyo, pwede mong itanim sa lahat. Titinaw pa rin yung preference sa market. Dito, hindi pinapansin ng bilog eh. Wala. No, lahat sila lapad. Ayaw bilhin. Ayaw bilhin dito. Bakit? Parang Sa shipping o... hindi rin nila ano sa hindi nila sanay. Hindi talaga eh, ayaw talaga. Ganon din, pag dinala mo ito sa Luzon, hindi rin Ayaw din. pinapansin, no? Lapad ang gusto nila dito. Magkaiba talaga ng preference. Yan. Oo. Yeah. Nabugbog rin. Basag na yun. Kung hindi matibay ito, basag na, Ay, di wala ba? na. So kaya ang crucial sa amin, ayaw nila ng medyo ng crunchy. Gusto nila medyo parang leathery na ano, na dahon. Para pag yan, ano mo, hindi basta-basta mag-crack. Oh, kita mo paano ito binabagsak eh. Wala ka nang magawa kasi ang bigat, di ba? Sa bagay, andyan pa naman yung ano niya, outer... Yung outer leaves. So, Leaves yun, yan. yun yung mababawasan doon pag trimmings. Eh. Ito yung i-explain ni Sir Mike, oh. Sir Mike. Yan, lapad, oo. Lapad. Yan. So dito sa Mindanao, Sir Mike. Dito talaga ang repolyo sa Mindanao, lapad. Ano, hindi sa Luzon kasi bilog eh. Bilog So, tayo. bawat area may kanya-kanyang market preference pagdating sa repolyo. Kita mo, oh, lapad siya. Ano? So, ang lapad sa Visayas at sa Mindanao. Pag bilog, normally sa Luzon. Luzon. Ano, for some reasons, yun ang preference. Ano, I think one reason is yung stocking, ano? Kasi pag pinagpatong-patong mo, tulad nito, mabilis si sako kasi lapad lahat. Pag bilog kasi mas mahirap eh. Ano, pag lapad mas mabilis si sako, you know. And then shipping kasi dapat solid. Ano, sabi nga nila dapat medyo hindi masyadong crunchy, dapat medyo leathery, ano, yung dahon. Makunat. Makunat, ayun, makunat yung Tagalog natin. Para kahit ibagsak mo o magkaano, hindi basta-basta magka-crack. Ano kasi pag masyadong crunchy, pagdating sa Maynila, coleslaw na. Basag na, salad na. Hanap pa na lang mayonnaise. Ano ka na lang ng mayonnaise, parang gano'n. No? So yan, kita nyo, ang tawag namin dito, square bat. Yung ano niya, parang kwadrado yung bat. Dito may corner, may corner, may corner, may corner. Tapos dapat flat siya na gano'n. Square bat ang tawag namin. Mga ganyan ba? So dating lang natin tingin yung farmer from 8 to 4. Yes. Then yung mga yung mga truck naman saka load lang Loading, load pag oo. napuno na dito. Oo. Pagdating sa, yun, bangkerohan, susort nila yan, siguro madaling araw biyahe, minsan papunta. gabi. Ano? Gabi, no? Gabi. Ang biyahe sa mga Yun yung papuntang palengke. ibang cities na. Palengke. So more or less 24 hours. Ba't kailangan pa dumaan ng bangkerohan? Ba't hindi na lang from here, diretso na sa ibang city? Yung ano tingin ko yung mga, kasi may kanya-kanya rin silang network ng mga buyer eh. Kaya sa Bangkerohan, sir, ang mga bumibili, yung galing Surigao, galing sa Butuan. Tapos may kanya-kanya rin suki yan. Oo. May kanya-kanya ng customer. So parang talaga center distribution. Ano, doon talaga ano. Tama naman, totoo naman, pwede ka naman dumiretso eh. Pero if you are supplying, for example, dito yung mga trader financier, hindi ka naman may-ari ng isang farm lang eh. Ano, normally, you will collect from many farmers eh. And then you have to supply daily. Ano, hindi ka naman yung supply monthly or weekly eh. So you have to keep it flowing. Ano, pagdating sa ano, kailangan din flowing din. Ano, kung diretso ko na sa isang market, ay hindi namin kaya yung volume mo. Yun. Kailangan namin Yan ang problem. 100 kilos lang, hindi namin kaya isang elf. Ano, di ba yung gano'n? So talagang retail na yun. Yung mga yun, dumidiretso na talaga sa wholesaler sa bangkerohan. O, sila na bahala doon. Ano? Kaya talaga hindi mag-work yung concept na farmer diretso doon sa minsan. market. Oo. Hindi talaga mag-work. Kasi sa market, ang sasabihin, let's say sa trader, yung ano, sabi nila, okay, pupunta ako sa iyo, magpipick up ako ng gulay. Kaya bang punuin yung sasakyan ko? Yeah. Eh kung ang sasakyan ko 2 tonner o 1 tonner, kailangan mapuno ng 2 tons yun. Ano? Otherwise, lugi ako sa logistics, sa diesel, Logistics. sa pahinante, sa driver, lugi sila eh. So, kailangan nilang punuin. Oh, yan.
Well, doon sa bangkerohan kasi, lahat ng klase ng vegetables, makukuha niya lahat doon para mapuno niya yung truck na. Correct. Oh, yun. Kompleto. Tapos yun ngayon ang i-redistribute sa mga stall, sa mga talipapa, sa mga palengke. Daming layers eh. But basically, that's how the wet market is designed. Medyo fragmented talaga eh. Yan talaga, yung volume para hindi malugi. Para hindi malugi. Okay sana kung maganda ang road network, then medyo baka mas komportable na kaya mas mura. Pero ang daming pasa-pasa eh. Imagine mo, mula dyan sa habal-habal, di ba? From the mountain. Logistics na yun, may gastos na agad. Logistics na yan. Added cost na agad sa kilo yun. Handling pa, may mga handler eh. May ano rin yan. Baka may handling fee rin yan. Tapos may processing pa pagdating sa baba, may sorter pa. May ano rin yun, extra cost. Kaya pataas na pataas ang presyo. And then ang problema, okay lang sana mag-add ng ng expense ng gastos pumatong ng patong. Kung hindi nababawasan. 'Di ba? Kasi nagdadagdag ka ng cost, nababawasan ka naman ng yield kasi yung sa post-harvest Nababawasan. So yun ang problema. Shrinkage, yung nasisira. Oo. Kaya dumodoble ang presyo kasi nag-a-add ka ng cost, lumiliit naman yung harvest, yung saleable. Kasi ang daming tapon eh. Kaya minsan nagtataka yung mga consumer, bakit sa farm 20 pesos lang, pagdating dito 50 na eh. Sabihin na pumunta ka doon. Doon ka bumili. Doon talaga kailangan i-improve. Doon kailangan ng malaking improvement sa supply chain. Okay, sir. Proceed tayo sa Sige, next sa tayo. muna, Robert, na Sa farmer na tayo. Puro repolyo ang harvest ngayon Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.